beloved Boss Mike Cervera. Pakinggan naman natin si Roking si Roking bakla daw. Bakla daw kasi sabi nila eh. Roque, pasok! Talagang arestuhin nila ang dating presidente, siguro ito na yung panahon na inaantay natin na magkakaisa ang sambayang Pilipino at magkakaroon ng People Power 3 nang matapos nang hinagpis natin sa isang... Ay, nagpis daw! Hinagpis nyo lang yun, wag nyo kaming idadamay. Di ba? Hoy, Ronnie G, yung hinagpis nyo, dinadamay kami, Di ba no? Bakit dinadamay nyo kami? Sa hinagpis ninyo. Pag hinuli daw si Digong ninyo, ang mangyayari daw, alam nyo, magkakagulo daw lalo. Kaso yung idol mo, Roque, sumuko, lumuhod, lumuhod at dumapa. Dapa si, dumapa si Digong kay Pangulo eh. Sige, tuloy. Ito na. Sa tingin ko naman, kung talagang arestuhin nila ang dating presidente, siguro ito na yung panahon na inaantay natin na magkakaisa ang sambayang Pilipino at magkakaroon ng People Power 3 nang matapos nang hinagpis natin sa isang rehimen na diktadura. Ala, diktadura daw. Wala nga. Ikaw, Roque, sabi ni Digong, Sabi ni Digong, walang problema daw. Walang problema kanino? Kay Pangulo. Ayan kasasabi lang eh. Would give it to him, the honor. Give it to him the honor. Ikaw talaga, Roque. Ikaw lang ang may problema. Umiiyak ka kasi hindi mo na makakasama. Hindi mo na makakaiyot si alam niyo iyot? EUT pala, sorry. Roque, problema mo kasi hindi mo na makaka-EUT si AR nyo. Di ba no? Roque, tama? Ikaw lang naghinagpis. Wala ka ng EUT. Alam niyo yung EUT? Power 3 nang matapos nang hinagpis natin sa isang Ay! Ikaw lang ang naghihinagpis. Rookie. Bakit? Naghihinagpis to. Kasi wala na siyang, AR naka-EUT. Ay, nako. Di ba? Roque? Hinagpis na ba? Wala na kayong EUT? Nino? Ni AR? Sino? EUT nga, EUT. EUT. Eat, unwind, travel. EUT. Talagang dudumi ng mga utak nyo. Wala na. Wala nang ka-EUT. Rocky, puki mo. Di ba no? Liwanag na sinabi ko Si Roque, wala nang ka-EUT. Kaya naghihinagpis ang rookie. Hindi puki. Sorry Magaling lang talaga ako mang-inis. Sa lahat ng vlogger, ako yung hindi maiinis. Pero magaling ako mang-inis. Di ba, Bigo Live Official? Ano, Mighty Baisa? Di ba? Laila Collins? Noel Sikat, Wala na. Wala nang ka-EUT yung Hindi na makaka-EUT. Kay AR, hindi na talaga. Hindi na. Parang si TP, no? Dito mag-vlog yung si TP, no? Wala na. Ganun. Kikita ko mag-vlog si TP. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Naku. Wala nang EUT ang bakla. Ganun. Di ba?
Tuloy, yung mga tao, galit na sa inyo. Di ba? Oo. Oo, Rico Blanco, alam mo na, ha? Eat, unwind, travel. Oo. Maliwanag yan, ha? Ito na yung paborito ko. Kamukha mo, Roque. Kamukha mo to, Roque, oh. O talaga ang kasabihan na birds of the same bad feathers, they flock together. Ang maganda lang, they also go down together. Kaya tingnan natin itong mga nangyayari sa mga Duterte at sa mga DDS na to. Unang-una, si Digong, pa-ICC na to, wala na tong kawala. It's just a matter of time. Etong si Sara Duterte, after na i-expose niya yung ugalit, karakter niya sa House hearing, wala na to. Kahit na Miss Gay Toril dyan sa Davao City, baka hindi na to manalo. Oo nga. Tama. Oo. Si Bato at si Bongo na itinuturo na talaga ngayon na protector ng mga drug lords, hindi na to mananalo sa Oo nga. Tama ka. 2025. Malabong manalo na tong dalawa na to. Si Robin Padilla, sa susunod na komandidato to, ewan ko kung bibigyan pa ng pagkakataon to ng mga tao. Nakita nyo ba kapag naghihiring to sa Senado, para lang nakikipag-inuman sa gilid ng kalsada. Oo nga. Tama ulit. Nakikipag-inuman lang ang peg niya. Yan lang talaga. Si Kibuloy, Tama. Hato ako kay kuya eh. Ay, Ateng! Oo. Ateng ha. Getuloy. ang serial rapist, wala na to. Ay, ala, serial rapist daw, oh. Serial rapist daw si Kibuloy. Oh, sige, sang-ayon na tayo. Tama ulit. Tostado na to. It's just a matter of time, parang si Digong. Oo nga. At yung mga DDS pa nila, itong si Maharlika, medyo tumatahimik na kasi wala na siyang issue. Kung ano-ano na lang masabi niya. Oo nga, paulit-ulit na lang. Di ba? Paulit-ulit na lang. Oh. Hoy, Nitski, wag mong baguhin. Marami pa siyang kasong hinaharap. Yan ang nangyayari kapag puro kasinungalingan. Yun ang sinasabi ko. Kaya wala tayong kasinungalingan eh. Hayaan nyo na lang sila magsinungaling eh. Ang ginagawa mo. Si Morales, wala na. Nasa basurahan na. Si Kati Binag, Wala na may rin. pumansin pa ba? Wala na! Pumansin sa kanya, nagmamakaawa pa. Diba? Yung mga vlogger, yun na nga lang ang pumapansin sa kanya, pinagtabuyan pa. Oo, kasi gusto niya, media. Oo, mainstream media ang gustong pumansin sa kanya. Ayun, oo, tinan mo niya. Na hindi pa sumisikat, nalaos na siya. Si Morales, ayun, hindi na binitawan yung mic. Gusto niya, siya lang ang magsalita. Ang nangyari, nainis ang mga tao doon sa Maisog. Ang ginawa ng mga vlogger, ayun, nagwala. Binuko si Kalbo. Di ba? Wala. Si Attorney Harry Roque, nasampahan na ng kaso. Isang araw, warrant of arrest na yan. Non-bailable ang qualified human trafficking. Alaka, Roque. Kaya pala, oo, kung ano-ano na sinasabi niya. Ano yun? Nagkukumbulsyon na ba? O talagang ganon, pag hindi na nakaka-EUT? Ganon ba yun? Oo, pag wala ng EUT ang ano, wala na. Kumbulsyon na. Kung ano-ano na sinasabi. Ganon ba yun? Oo. Si Banat Bay, tatatanggol dito kay Kibuloy na isang serial rapist. Oo. Wala na ring naniniwala. Oh. Wala nang naniniwala sa kanila. Oo, ating, nandito na silang lahat. Di ba? Kung wala kay coach, nando doon kay Takero. Kung wala kay Takero, nando doon kay JDB. Kung wala kay JDB, nando doon kay Mima. Kung wala kay Mima, na kay Mark. Kung wala kay Mark, nando doon kay Direk Freddy. Kung wala kay Direk Freddy, nando doon kila Biyahe ni Koy. Kung wala kay Biyahe ni Koy, nando doon kay Chris Ulo. Kung wala kay Chris Ulo, nando doon kay Jake Magnus. Di ba? Boss Mike, marami namang ano dyan ah. O isama nyo na.
Oh, sama nyo na. Di ba? Kung sino-sino sila. Oh, di ba? Oh, pero meron ilan dyan. Wala talagang bilang. Pansinin nyo, hindi sila mahal ng mga loyalista. Iilan lang yung mga nauuto nila. Bakit? Panggap sila. Di ba, Maris Gacelos? Panggap sila. Ayaw tanggapin ng tao. Bakit? Halatang halata mo. Bakit? Modus eh. Pasok. Meron pa ba kayong nakikitang mga madalas na vlogs ng mga yan? Wala na. Lahat kasi ng ginawa na tong mga to, they built their campaign and their house sa mga kasinungalingan, sa mga pambubudol, sa mga pang-i-scam. So ngayon, na nagising ang mga taong bayan, wala na. They are going to be relegated to the dustbin of Philippine history. Sa basurahan ang bagsak ng mga Duterte at mga DDS na to. Si Pulong at si Baste, pag kumandidato yan sa 2025, gising na rin ang mga taga Davao. Buong Pilipinas gising na sa mga to. Hindi na sila makakapanakot dyan. May mga malalakas na silang kalaban. Nalaman na ng buong bansa, ng mga taga Davao lalo. Matagal naman na nilang alam kung anong karakter ng mga Duterte na to. Oo nga, Ateng. Tama si Ateng. Correct na correct si Ateng. Tapos na silang lahat. Oh, eto, panoorin nyo ng bombo. Oh, hindi ako magsasalita, ha? Oh. Totoo talaga ang kasabihan na birds of the same bad feathers, they flock together. Ang maganda lang, they also go down together. Kaya tingnan natin itong mga nangyayari sa mga Duterte at sa mga DDS na to. Unang-una, si Digong, pa-ICC na to, wala na tong kawala. It's just a matter of time. Etong si Sara Duterte, after na i-expose niya yung ugalit, karakter niya sa House hearing, wala na to. Kahit na Miss Gay Toril dyan sa Davao City, baka hindi na to manalo. Si Bato at si Bongo, na itinuturo na talaga ngayon na protector ng mga drug lords, hindi na to mananalo sa 2025. Malabong manalo na tong dalawa na to. Si Robin Padilla, sa susunod na komandidato to, ewan ko kung bibigyan pa ng pagkakataon to ng mga tao. Nakita nyo ba kapag naghihiring to sa Senado, para lang nakikipag-inuman sa gilid ng kalsada. Nakikipag-inuman lang ang peg niya. Yan lang talaga. Si Kibuloy, ang serial rapist, wala na to. Tostado na to. It's just a matter of time, parang si Digong. At yung mga DDS pa nila, itong si Maharlika, medyo tumatahimik na kasi wala na siyang issue. Kung ano-ano na lang masabi niya, marami pa siyang kasong hinaharap. Yan ang nangyayari kapag puro kasinungalingan ang ginagawa mo. Si Morales, wala na. Nasa basurahan na. Si Cathy Binag, may pumansin pa ba? Wala. Si Attorney Harry Roque, nasampahan na ng kaso. Isang araw, warrant of arrest na yan. Ayop cargo. Tawagan mo si Bingot. Ano? Sige tuloy. Non-bailable ang qualified human trafficking. Si Banat Bay, tatatanggol dito kay Kibuloy na isang serial rapist. Wala na ring naniniwala. O, meron pa ba kayong nakikitang mga madalas na vlogs ng mga yan? Lahat kasi ng ginawa na itong mga to, they built their campaign and their house sa mga kasinungalingan, sa mga pambubudol, sa mga pang-i-scam. So, ngayon, na nagising ang mga taong bayan, wala na. They are going to be relegated to the dustbin of Philippine history. Sa basurahan ang bagsak ng mga Duterte at mga DDS na to. Si Pulong at si Baste, pag kumandidato yan sa 2025, gising na rin ang mga taga Davao. Buong Pilipinas gising na sa mga to. Hindi na sila makakapanakot dyan. May mga malalakas na silang kalaban. Nalaman na ng buong bansa, ng mga taga Davao lalo. Matagal naman na nilang alam kung anong karakter ng mga Duterte na to. Wala na tong pag-asa. Isang araw, magiging irrelevant na tong lahat ng ito sa Philippine politics. At yan, siguradong mangyayari. No doubt about it. Yawn! Hay nako. Naloko na. Kaya alam nyo na, luluhod sila. Oo. Lumuhod, dumapa, at tumihaya.
parang bulating nagkusay-kusay. Muli. Oo, alam nyo na muli, ha? Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo. Mike Cervera po. Opo. Laging nagpapaalala. Opo. Nagsasabing, opo. Mahalin natin ang ating kapwa. Lagi. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Naman. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.